Morning po. Magte-test po tayo ulit ng Bonavita. No? This is another variant ng Bonavita. I think yung 8 and 1 tapos na po tayo nun. No? So this one is 15 in 1 po siya na Bonavita. Yan. So, inumin ko po ito. Tapos I'll be back after 2 hours to see kung ano po yung magiging, kung ano po yung pwede niyang gawin sa blood sugar ko po. So again, nag-baseline blood sugar na po ako. No? 113 po yung baseline ko through the CGM. So meron po tayong CGM na naka-attach. Naka 2 hours na po tayo after drinking the Bonavita 15 in 1. So, ang blood sugar baseline po natin was at 100, I think it's 113. So, on the first hour, umakyat po siya ng 155. So, from 113, nag-155 po siya. No? So, napaka-significant po nun. Pero before reaching 155, nag-peak pa po siya. Si Bonavita, umakyat po siya ng I think 167 po yata yung pinakamataas. Siguro mga 40-45 minutes po yun bago po mag 1 hour. Nag-167 siya. And then on the second hour, mabilis naman po siya nakababa. 117 na lang po yung blood sugar reading natin. Tapos after 5 minutes, nag-115 pa po siya. Though hindi po niya inabot yung 113 na baseline, no? Pero yung pagbaba po niya sobrang bilis. Ang worry ko lang po dito sa 15 in 1, ito pong variant na to, is yung difference between baseline at saka yung pag-spike dun sa first hour, which is from 113 to 155, 42 milligrams per deciliter. So napakataas po nun. Ikumpara po natin dun sa 8 in 1. Na Bonavita rin, no? Dun po sa 8 in 1 Bonavita, 121 po kasing baseline natin dun, medyo mataas. Ang first hour po niya is nag-peak po siya ng 150 something, 158 po yata. Ang first hour po niya, if I'm not mistaken, parang 154 po yata. So yung 21 to 154, ang difference po nun is 33, tama po ba? 33, no? So malaki po yung difference niyan. Plus yung si 15 in 1 nag-peak pa po ng 167. So imagine niyo na lang po kung sasabayan niyo po yan ng breakfast or sasabayan niyo po yan ng pagkain, then magti-trigger po yan ng mas mataas na blood sugar spike. So yung sinabi ko po rin sa 8 in 1 na Bonavita, you can have it at your own risk kasi yung paunti-unti po na additional sa blood sugar po natin. No? Pagka pinagsama-sama nyo po yun, hindi nyo mamamalayan, 200 na po pala yung blood sugar spike niyo dahil doon sa food intake niyo. So babalik po ulit ako doon sa concept po natin, no? Na yung mix and match po ng pagkain at saka yung iniinom po natin. So dapat maging cautious po tayo. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.